Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, Enero 15, ay nagmula kay San Marcos. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Samantalang ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at mga Pariseyo ay nag-aayuno." Sumagot si Jesus, "Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Hanggat kasama nila ito, hindi nila gagawin iyon. Ngunit darating ang araw na kukunin mula sa kanila ang lalaking ikinasal at saka sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang damit sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat sapagkat papuputukin lamang ng alak ang sisidlang balat at kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Celton Sindo. Open-minded ka ba? Meron kaming kasama noon sa isang prayer community na sumailalim sa brain surgery. Nang tinanong namin siya kung hindi siya natakot sa delikadong operasyon, tugon niya sa amin, "Hindi naman masyado, kasi noon pa man, open-minded na ako." Sa Ebanghelyo, tinanong ng mga tao si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad gaya ng gawi ng mga tagasunod ni Juan Bautista at ng mga Pariseyo. Hindi kontra ang Panginoon sa pag-aayuno ng mga Hudyo. Kaalinsabay ng pagkakawanggawa at pananalangin. Ang nais lamang niyang ipunto ay ang kahalagahan ng tamang tiyempo para wastong motibo. Dapat silang magdiwang dahil siya'y nasa kanilang kalagitnaan. Kaya sadyang walang puwang ang kalungkutan. Subalit, darating din ang panahon ng kanyang paglisan kung saan dapat naman silang mag-ayuno at magdalamhati, bunga ng nagawang kasalanan. Nagbibigay babala dito si Kristo sa pagiging sarado ng isip at puso. May mga taong kasing ayaw o hindi marunong tumanggap ng mga bago, ngunit kapaki-pakinabang na kaalaman, habang ang iba'y komportable na lamang sa kung ano ang natututunan sa kanilang nakaraan. Isipin mo na lang kung bagong tipan o kaya'y matandang tipan lamang ang iyong tatanggapin sa halip na sila'y pareho mong pagsabayin. Kaya laging bigyan daan ang pagkilos ng Espiritong Banal sa buhay natin. Siya na sa atin ay aakay sa tamang tiyempo at motibo ng buhay upang ating makamit ang tunay na tagumpay. Ikaw kapatid, open-minded ka ba? Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa amin isugo ang banal na Espiritu. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.